Okay mga kababayan, Karisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, huwag na tayo magpatumpit-tumpit. Ipakilala ho natin mga kababayan, dating miyembro ho ng Dabar Cards. Dating miyembro, host ng kilalang noontime show Night Bulaga, walang iba. Pakilala natin, Mr. Anjo Iliana, palakpakan. Grabe sa intro, parang superstar, ano? Alam naman natin mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong si Anjo Iliana, ano ho ito nabigyan ho ito ng konting pansin, ni Direk Coco Martin, Siyempre, ang ating kaibigan, isiningit ho, isiningit talaga. Isiningit ho, isinaling pusa ho, diyan ho siya kilala sikat na sikat ho hanggang ngayon na teleseryeng Batang Quiapo. Na alam naman natin, dinedirect ho ni Director Mr. Coco Martin. Na alam naman natin, mga kababayan, mga ka-analyze, itong Batang Quiapo, ano ito obra or isa sa mga tumatak sa mamamayang Pilipino na pelikula ho ni The King. Ang hari ho ng pelikulang Pilipino. Ang hari ho ng aksyon, Fernando Poe Jr. Kasi alam naman natin mga kababayan, mga kanilags, ito ho si Mr. Coco Martin. Katulad ho ng ang probinsyano. Tumatak din ho sa mga Pilipino na pelikula ho yan Ginawang pelikula ho yan ni FPJ, Fernando Poe Jr. Ginawa hong teleserye ho ni Mr. Coco Martin. At ngayon naman, ito hong Batang Quiapo ay ginawa rin hong teleserye ni Coco Martin. So, ibig sabihin, mga kababayan, mga ka-analyze, ito si Mr. Coco Martin. Maganda ho itong ginagawa niya. At isa ito sa mga paraan para lalong hindi ho natin makakalimutan. Ito hong si The King, itong si Fernando Poe Jr., si FPJ. Alam naman natin mga kababayan, habang umuusad ho itong pelikula, itong teleseryeng FPJ, marami ho natutulungan itong si Coco Martin, itong si Direk Coco Martin. Na mga artista na napagbibigyan ba? At nabibigyan ho ng income, trabaho. Isa na nga rin ho tayo dyan, mga kababayan. Alam niyo naman. Si Chris Ulo, napunta rin ho dyan, nasingit din ho dyan bilang reporter. Kaso, ako talaga gusto ko tumagal dyan. Kaso, nagpaalam ho tayo sa isang napaka-importanting dahilan. Anyway. Ito ko kasing si Mr. Anjo Iliana, mga kababayan, naisingit na isaling pusa dyan siya. Batang Quiapo, nakakapagtaka nga ho doon, bigla nga ho rin agad itong nawala. Kasi ang alam ko, ang papel niyan dyan, ang karakter niya dyan, kagrupo niya sila, itong si, sino ba to? Si Ariel or si Maverick? Tapos yung isa, yung kapatid din ho ni, hindi tayo nagkakamali, kapatid ho ni Albert Martinez. Si William. Ayan. Ito si Anjo Iliana, mga kababayan, nawala rin ho agad dyan. Natapos din ho ang kanya agad karakter. Tinapos ho agad. Hindi natin alam kung bakit. Ngayon, ito mga kababayan, nagtatala nga rito kay Anjo Iliana. Ang Itbulaga, nakasama niya ng 20 taon, siniraan niya. Itong pinasukan niya, inextrahan niya, na teleserye na FPJ, na alam naman natin pag sinabing Batang Quiapo, FPJ yan. Sinisiraan niya rin ngayon, itong si FPJ. Matapos ho manira ng mga buhay, mga patay naman ho, ang sinisiraan ni Anjo Iliana. Mahilig si Anjo Iliana sa ganun, Kung yung Itbulaga, nakasama niya, siniraan niya.
napasok, nasingit siya sa Batang Quiapo. Na alam natin yung Batang Quiapo. Ano yan, obra ni FPJ. Ginawa niyang pelikula yan. Napasama siya dyan. Na dapat irespeto niya. Ano? Ito. Siniraan niya rin itong si The King, si Fernando Po Jr. Nangyari sa utak nito, no? Buti na lang hindi ka tumagal diyan sa Batang Quiapo ni FPJ, ni dinidirect ni Mr. Coco Martin kasi isipin mo tatagal ka diyan tapos ganito naman pala ang nasa kalooban mo. Ano ibig ko sabihin nasa kalooban niya? Pakinggan niyo to mga kababayan. Nanay Christy, pasok. Okay, si Nanay Christy, meron ho silang YouTube channel sa mga hindi pa ho nakakaalam. Showbiz Now na. Kasama niya ho dyan si Romel, Wendell, Chica. Romel, Chica at si Wendell na mas maganda pa kay Mimi Baez. At siyempre si Nanay Christy. Showbiz Now na at meron ho silang Monday to Friday na Showbiz Now, Christy per minute, 1 p.m. to 2 p.m. Kasama naman niya dyan si Romel, Chica. Monday to Friday yan, panoorin ninyo mga kababayan. Ano ibig ko sabihin? Na sana, buti na lang pala hindi tumagal ito sa Batang Quiapo. Itong si Anjo Iliana. Kasi isipin mo, tatagal ka dyan. Mabibigyan ka ulit ng pangalan. Mabubuhayan ka ulit. Tapos, ang nasa kalooban mo naman pala, ganito si Fernando Po Jr. Pakinggan natin, mga kababayan. Tatago. Walang maitatago. Ilalatag po namin sa inyo. Kami po mismong tatlo, kami po'y nalulungkot kapag nakakabalita kami ng mga artista at kapwa-artista na nagdedemandahan. Oo. Ayaw po namin yon. Yung mga artista at kapwa manunulat dito sa ating industriya, pwede pa eh. Oo. Posible pa eh. Oo. Pero yung artista sa kapwa-artista, nakakalungkot. Oo. Di ba? At saka salitang yung demandahan, yung kaso. Napakaliit ng mundo ng showbiz para magkaroon pa ng ganyan. Correct. Pero alam po natin mga kachika, ito pong nangyari kay Anjo Iliana, ito po yung tipak-tipak ng bato at hollow blocks na siya mismo ang nagpukpok sa ulo niya. Grabe Diba? grabe yung tipak-tipak. Alam mo yung sunod-sunod. Oo. Ganon. Dahil ano ginawa niya? Ay, naku. Siyempre, inarmalite niya ang buong Dabber Cats. Oo. Kaya naman nakita isa-isa mo. niya, Oo. di ba? Sinimulan niya kay Senate President Tito Soto. Yes. Kina Bossing Vic at saka kay Joey De Leon at sa mga Dabber Cats. Ngayon, humihingi po siya ng tawad. Ang sabi niya, malapit na ang Pasko, sana patawarin niyo na lang ako. Siyempre, hindi naman pakikinggan yung panghingi niya ng tawad dahil meron siyang sinabi na pero lahat po Grabe, Nanay Christy, no? Isipin mo, maninira ka ng Bermans. Pagdating ng December 25, patawarin na lang. Ganun pala style, ano? Maninira ka ng August, September, October, November. Ngayon, papasok na ang December. Pasok na ang simbang gabi, December 16. Patawarin niyo na lang ako, papasko naman eh. Ganun pala, diskarte, no? Huli natin. ng mga sinabi ko noon, hindi ko nababawiin. Yun. Diba? Yun, Totoo ang mga sinabi ko. Ngayon, nung malaman niya na talagang kasado na yung mga kasong isasampa laban sa kanya, sabi niya, daig niyo pa ang Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad. Kayo, nagtatago pa kayo ng galit. Ito lang naman ang masasabi ko. Yung mga una kong sinabi, ano lang daw yon? Ay, naku, Black lang yun, no? Hindi, at saka ano daw yon? Kumbaga sa paputok, reventador. Reventador. Sa Itbulaga, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, ay mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa. Napaputok, malalakas. Reventador lang daw po yun. Ang mga pasasabugin daw niya pag hindi siya pinatawad ng Itbulaga at ng TVJ at ng Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your Dahil na nga, may ads sunglasses. eh. Introducing the revolutionary auto at ng Davao Grabe, ano? Ang problema rito, mga kababayan, si Anjo, habang nambablockmail, nagbablockmail, habang nananakot, kung ano ng mga sinasabi sa Itbulaga, Tito Vic and Joey, itong Itbulaga, Tito Vic and Joey, wala akong sinasabi pabalik. Wala eh. Oo. Sa sobrang pananakot ni Anjo, pambablockmail, siya ko yung biglang nanahimik. Sabi ko nga, sa tinagal-tagal ba naman ng Itbulaga? Sa tinagal-tagal ng Tito Vic and Joey sa showbiz?
Matatakot mo pa ba? Grabe ka, Anjo. Anong nangyari sa utak mo? Ha? Parang nalaglagan ng tornilyo yung utak mo, no? Tuloy natin. Rubber cards, ano daw ang pasasabugin niya? Nako, yun pa sasabugin niya. Di siyempre yung, di ba? Sawa. May sawa, may ahas. Di ba? May sawa Sawa yun. Sawa na lang. Oo. Naku. May mas matindi pa sa Mas may sawa. Ano matindi yon? pa. Ano yon? Naku, di ba yung dati, di ba, nasa Goodbye Philippines? Di ba? Ayun, malakas Ganyan. yun. Naku, Oo, pag malakas nag-goodbye yun. Philippines, Yun ang kasunod ako. aabutin niya. Kasunod ako, goodbye career na. Ayun na, mismo. Actually, matagal na yung goodbye career. Susunod na lang yung goodbye Philippines. Eto na po, titilad-tila rin po namin ngayon kung ano yung mga nakakasang kaso na dapat harapin at harapin talaga ni Anjo Eliana. Cyber libel. Dahil ito po ay pinakawalan niya, inilatag niya sa kanyang Account. TikTok account. Okay? Slander. Sobra-sobra pong pagpapahiya ang ginawa niya sa mga Dabar Cats, lalo na kay Senate President Tito Soto. Defamation, ganun din naman yon. Paninirang puri. Sobrang paninirang puri. Pero, totoo kaya, yun narinig ko, na individual ang gagawin na pagkakaso sa kanya. Naku, paano pag hindi Oo, nako, teka, wait lang ha, Oo. Oo, ito yata yung ano. Wait lang. Sa nakaamba na mga Ito pala, sorry. na lang daw siya. Ay. Kasi daw, hindi naman kasi mabubuti yung mga tao dun sa kabila at siya'y tinatakot pa. Hindi po naman ito pananakot. Ngayon, dahil sa hindi nga siya nagsasalita laban sa mga Dabar Cats, meron naman siyang napagtuunan ng pansin. Ayan. May panibago ang siya. nakakaloka, yung pinagtuunan pa niya ng pansin, Diyos ko Yung naman. pinagtuunan pa po ng pansin, wala siyang karespe-respeto. Hari po ng aksyon na pumanaw na ang buong Pilipinas po talaga ay sumasaludo kay Fernando Poe Jr., kay FPJ. Yun naman po ang kanyang pinagtuunan ngayon ng pansin. Ang sabi niya, bakit daw yung mga titulo ng pelikula ni FPJ wala namang sense pero tinanggap ng publiko? Ayaw mo yun? Sipin mo yun, ano? Yung mga pelikula daw ni Tito, mga pelikula daw ni FPJ, Fernando Poe Jr., wala raw mga scenes. Samantalang, pelikula rin ni FPJ yung Batang Quiapo, na binubuhay ngayon ni Mr. Coco Martin, ni Direk Coco Martin, para alam mo yun, although hindi natin makakalimutan si FPJ, para lalong sumariwa sa puso't isipan natin si FPJ. Dinedirect ni Coco Martin ngayon yung Batang Quiapo. Tapos napunta ka dun sa loob, naisingit ka. Buti nga na nga lang hindi ka pala tumagal doon. Kasi isipin mo, tatagal ka doon, siya, dinidirect ni Coco Martin na teleserye yung Batang Quiapo na dating pelikula ng FPJ, tapos naisingit ka ron, tapos ganito naman pala ang talagang saloobin mo. Diba? Hindi ng mukha nito. Buti na lang namatay agad karakter mo doon, Anjo, ano? Isipin mo, walang sense. Grabe, ano? Ayaw mo yung ganon na nagtagumpay? May nagtagumpay dahil sa sarili niyang kakayahan? At saka ano yung sense na sinasabi niya ba? Ay kasi daw, meron daw title ng pelikula ni FPJ na ano yung... Pagpuno na ang salop, di ba? Ganun Kapag yun. puno na ang salop. Kakayusin ang salo. May isa rin siyang dialogue si The King, FPJ. Kapag puno na ang salop. Di tinanong ko na naman yung kausap ko. Sabi ko, alam mo, matagal ko nang naririnig yan. Ngayon, true story to tinanong ko, ano bang ibig sabihin ng salop? At ang sabi niya, ano nalaman ko Bakit sisisihin mo si FPJ kung hindi mo naiintindihan yung kung puno na ang salop dapat ng kalusin? Bakit isisisi mo sa kanila? Kung hindi mo naiintindihan yung bagay, di ba? Actually, alam ko rin Alam nga rin ni Nanay Christy Ipaliwanag ni Nanay Christy. to
to salop, ito pala yun, yung lata. Anjo, ang salop ay gawa sa kahoy. Kudradong kahoy yon. Kapag puno na yon, yung mga nagtitinda ng bigas, meron silang pangkalos. Kaya sinasabing kapag puno na ang salop, kinakalos na. Kapag sumusobra ka na, kakalusin ka na talaga. Ganon. Ayun ang salop. Tataka siya. Tsaka So bagay din pala kay Anjo Iliana, Nanay Krista, yung kay Nanay Christy, bagay rin pala kay Anjo Iliana yun, ano? No? Oo. Okay, tama-tama si Henyo Master Joey De Leon, ginaya si FPJ dati, di ba? Oo. Bagay pala siya yun eh. Anjo Iliana. Puno na ang sala. Dapat ka nakalusin. Grabe ka. Matapos mong siraan, banatan ng mga buhay na tao, patay naman ang... Siguro sabi ni Anjo, mga patay nga ang babanatan ko para di ako madimanda. Yung mga buhay, madidimanda. Pag buhay, nadidimanda ako eh. Banatan ko nga ang mga patay. Tignan ko lang kung madimanda. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.